Magandang araw mga Lods, mga ka-farmers. Ito po ang ikalawang serye ng ating video sa oyster mushroom production, courtesy of Isidro Family ng Barangay Concepcion, Calintaan. So, ang ikaapat po na hakbang ay ang paghahalo po ng dayami, ng kusot, at sinasamahan po ito ng 2 kilong darak, 1 kilong asukal na pula, at 1 kilong apog o lime. At yan po, hinahalo na maayos para parehas ang distribution po ng apog, asukal, darak, at ng kusot. So yan po, dito po ay nakakabuo sila ng 130 na fruiting bag sa 100 kilo ng substrate. Ayan po, makikita natin nakakamada. Ngayon naman po ay ipapakita sa atin ni Kuya Jesse paano ba ang ginagawang bagging, Inilalagay yung substrate doon sa isang PP o polypropylene bag, Ito po ay isang makapal na plastic na kung saan ay heat resistance ito. So makita natin gumagamit po siya ng isang cylinder o bakal, parang tubo yan, at doon niya isinisiksik, ayun ang ginagawa niyang hulmahan para mailagay niya na maayos yung mga substrate, yung pinaghalo-halong mga kusot, dayami at iba pang sangkap, at sinisiksik ng husto para hindi siya ampaw, Ayan po ang sekreto para matagal ang buhay ng ating fruiting bag o yung pagtatamna ng ating kabute. Wow. So makita po natin meron siyang hulmahan, meron siyang siksikan. So sariling imbento na po nila para siksik na siksik. So yan po, napakagaling po ng mga modification na ginagawa nila. Pagkatapos po niyan ay tatalian ng lastiko sa dulo para maaging maayos po ito at hindi sumabog yung mga dayami at kusot na nasa loob. So yan po, ang galing, So siksik na siksik siya. Yan na po ang fruiting bag. Ang susunod naman pong proseso ay ang steaming o pagpapasingaw. Ang layunin po nito ay para ma-sterilize yung fruiting bag na kung saan ang lahat ng mikrobyo o kalabang amag na papatay doon sa amag na ating itatanim o fungus na itatanim ay mamatay. So, ang gagawin po yan ay nilalagay sa drum ng maayos, ikinakamada po yan, at yan po ay pinapakuluan sa loob ng 8 oras. Pagkatapos pag mapakuluan sa loob ng 8 oras, ayan po ay papasingawin o papalamigin sa loob din naman ng 12 oras. At saka yan, tatanggalin sa drum. So yan, makita natin, kinakamada po na maayos ni Kuya Jesse, Yan, nakatayo po yan. Yung parte na tinalian ng goma o nelastiko ay nasa taas na bahagi. So ganyan po kabusisi yung yung proseso. So kailangang matyaga po talaga. 2 drum po ang kanyang pinagsasalangan para makapagpasingaw na 300 fruiting bag. At ang gamit po niya ay kahoy, ang gatong para pakuluin ang tubig sa ilalim ng steamer ay ang panggatong, So 8 oras na ginagatungan. Salamat po. So yan po, ito po yung susunod na steps, Pagkatapos pong mapakuluan o i-steam yung kanilang mga fruiting bag sa loob po ng 8 oras, ay papalamigin po doon ng mga 12 oras sa loob ng drum dahil sobrang init po yun, dahil yung 8 oras po na yun ay dire-diretso yung apoy doon sa drum para masiguro po na mamatay lahat ng mikrobyo na nandoon sa mga substrate o yung dayami at iba pa. Pagkatapos po doon ay ikakamadad na dito. Pagkatapos po ay papalamigin po ito sa loob ng 12 oras at kailangan po sa loob ng 3 araw pagkatapos pong pinalamig ay mataniman na kaagad yan ng spawn. Yan. Yan, ang susunod pong step ay ang pagtatanim na ng spawn doon sa mga fruiting bag. Pero bago po siya magtanim, pinapaliwanag niya po sa atin kung ano yung mga proseso na dapat mangyari. Ang isa pong tinanong natin ay paano malalaman kung buhay ang spawn,
So, dapat daw po ay pag itinanim o obserbahan yan sa loob ng 2 linggo kapag yan ay pumuti at kumalat sa loob ng fruiting bag yung mga itinanim na spoon, ano po yung mga amag, at umabot ng 80% po yan, saka yan ipinapasok na doon sa bahay nung pinaglalagyan ng mga fruiting bag, kung saan ito po ay nakabitin para maayos ang aeration o yung daloy ng hangin. At mula po doon, yan, makikita po natin, magtatanim na siya at naobserbahan nyo na siya ay naka-face mask, ano po. So, isa po yan sa mga precautionary measure para maiwasan ang contamination. So, yan po, yan, ganyan po ang pagtatanim. Yan, yung spoon po na isang kutsarita ang inilalagay sa loob at mabilisan din po yan na tinatakpan. At makikita po natin, tatalian niya ng goma para siguradong silyado at hindi mapasok na anumang insekto o mikrobyo o alikabok dahil ito ay nakakamatay po sa amag. At yan po, pagkatapos po ng 2 weeks, o-obserbahan na po kung okay na siya at magsisimula na po yan na tumubo ang kabuti. Yan, dyan po. So, paano pa ang ha-harvest po? Ayan, ganyan po. Simple lang siya. Alalayan lang ng kamay, yung bandang dulo at hihilahin po ng buo, kasama ang ugat, kasama ang tangkay, para sa ganun po walang maiiwan doon sa loob. Ayan. Ganyan po ang pag-harvest. At makikita po natin, kailangan naka-guantes, kailangan naka-face mask, para siguradong malinis po dahil nga po marami mga bumibili ng mushroom na hindi na ito hinuhugasan, kaya kailangan malinis po yan. At ganyan po, pagkatapos pong harvestin, yan na po ang ginagawa, pinoproseso na po, pinuputol yung tangkay, yung ugat at saka yung stem niya, at hinihiwala yung talagang yung pinakapayong ng kabuti at yun po yung ating ibinibenta. Yan, maingat po ang proseso at kaya may skin po yan para kung mayroong insekto ay batanggal.